Hollywood TV. Bumiyahe patungo sa Maynila si Chris dahil kailangan itong dumalo sa general meeting sa main branch ng WSM. Hindi maganda ang pakiramdam ni Laila, pero hindi niya ipinahalata sa asawa dahil baka maisipan nito na huwag nang tumuloy ang biyahe. Tutal naman, uuwi rin nito kinagabihan. Nirentahan ni John Chopper na kapag-aari ng kanilang kakilala. Iyon ang susundo at maghahatid dito sa Bacolod at Maynila. Lalo lumala ang pakiramdam niya ng bandang hapon. Nilalagnat na siya, kaya minabuti niyang humiga na lang sa kama. Matagal bago siya nakatulog. Sa muling pagdilat ng mga mata niya, ang unang nabungaran niya ay ang nakangiting mukha ni Chris. Hi, honey. Honey? Ang sarap sa tenga. Kadarating mo lang? Yes, napakunot no ito. Okay ka lang ba? Di naman ito ang pisngi niya. Bahagya pa itong napaigtad ng halos mapaso sa init ng balat niya. Dinama rin nito ang kanyang noo. Ang taas ng lagnat mo ah. Lalo siyang isiniksik ang katawan sa malaking unan na nasa tabi niya. Hinila rin niya ang makapal na kumot hanggang sa itaasan ng kanyang leeg. Pagkatapos ay napapikit siya. Shit, dadalhin kita sa doktor. Tumayo na ito. No, please, huwag kang alis, Chris. Halos maghisterya ang pigil niya rito. I won't, pero may lagnat ka. Dadalhin kita sa hospital. Umiling siya at napapikit. Huwag na, lagnat lang naman to. I hate going to hospitals, lalong sumasama ang pakiramdam ko. Just don't leave me here, please. Napabugay ito ng hangin at saka muling umupo sa gilid ng kama. Okay, hindi ako aalis dito. Napangiti siya. Hug me, will you? Tumalima naman agad ito. Humiga ito sa tabi niya at niyakap siya sa baywang. Giniginaw ako. Kumain ka na ba? Pasado 9 na. Hindi pa. Hindi naman ako nagugutom. Igagawa kita ng soup. Later, just hug me. It feels so good. Kinabig siya nito at ikinulong sa matipunong dibdib nito. Hindi nagtagal ay nakatulog na uli siya at kinaumagahan na ng magising. Nag-iisa na lang siya sa kanyang kwarto. Ramdam pa rin niya ang pamimigat ng buong katawan niya. Mainit pa rin ang kanyang leeg at noo. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Chris. May dala itong breakfast tray. Ngumiti ito sa kanya at kinilig siya. Kailangan mo munang kumain bago uminom ng gamot para may laman ang tiyan mo, sabi nito habang inilapag ang tray. Tumango siya. Yes, Doc. Umupo ito sa gilid ng kama at inilagay ang isang malaking unan sa tapat ng headboard. Sumandal ka muna dito para makakain ka ng maayos. Nanghihina pa rin ang katawan niya nang bumangon at tumalima sa sinabi nito. Nakaalalay ito sa kanya. Sinangag, daing na bangus na may sausawang kamatis at beef tapa pagkain nilagay niya sa plato niya. Dinagdagan pa nito ng 2 piraso ng steamed hotdogs iyon. Okay na ba sa'yo ang itlog at itong mga niluto ko? Nginitian niya to. Okay naman, para akong bibitayin. Ngumisi lang to. Bibitayin talaga kita kapag nagkasakit ka pa uli. Now, open your mouth at susubuan na kita. Tumalima naman siya. Tuwing sinusubuan siya ni Chris ay titig na titig ito sa mukha niya at matyagang hinihintay na maubos niya ang laman ng kanyang bibig bago uli siya subuan. Pagkatapos ang pakainin ay pinainom siya nito ng tubig at biogesic para sa lagnat. Iyan daw ang safe para sa buntis, sabi nito. Magpahinga ka na uli. Mahirap na. Kapag nilagnat ka pa uli, hindi na pwede kitang itatakbo sa ospital. Tumango siya. Just yell kapag kailangan mo ako, okay? Tumango uli siya. Patungo na ito sa pinto, bitbit ang tray nang tawagin niya to. Chris. Lumingon na ito sa kanya. Yes? Thanks for taking care of me. For everything. Madramang sabi nito. Hormone siguro yan. Nakangising sabi niya. Pagbigyan mo na ako. Bihira naman ako mag-emote eh. Ngumiti ito at binalikan siya. Saka kinintala ng halik ang kanyang noo. Thank you rin. Anito, saka dire-diretso nang lumabas ng kwarto.
Inasikaso siya nito buong maghapon. Hindi na ito pumasok na opisina. Halos hindi na rin ito lumalabas sa kanyang kwarto. Ito ang matyagang nagpupunas ng basang bimpong may alkohol sa katawan niya at inalalayan siya kapag nagtutungo siya sa banyo. Kapag kakain na, binabantayan pa rin siya nito at sinisigurong sapat ang kinain niya. Matigas pa rin ang ulo niya at ayaw magpadala sa ospital. Ang lahat ng mga yun ay nagdulot ng labis-labis na tuwa sa kanyang dibdib. Nang dulutan siya nito ng merienda ng alas 4 ng hapon, kinunan uli siya nito ng body temperature. Nasiyahan nito at sinabing wala na nga siyang talagang lagnat. Pasado alas 10 ng gabi nang pumasok uli ito sa kanyang kwarto, may dalang isang basong warm milk. Tinanggap niya iyon at agad ininom. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" tanong nito sa kanya nang umupo ito sa gilid ng kama. Hinitaan niya ito. "Okay na, parang hindi ako nagkasakit. Magaling ang doctor nurse ko. Gwapo pa. Gusto sana niyang idugtong. And you're the best patient." Pagbiro nito, nadugtong nito. Sumumpa ito sa kama. Kinabig siya nito at pinasandal sa matipunong dibdib nito. "Close your eyes and sleep. Ihehele kita." Napahagikik siya bago sinunod ang utos nito. Magaan na ang pakiramdam ni Layla kinabukasan. Tamang-tamang dumalaw sa kanila ang kanyang ama. Kagagaling lang nito sa pangangampanya sa kabilang baryo. "Kumusta naman ang buhay may asawa?" Nakangiting tanong nito. "Okay naman pa," tugon niya. 1 week lang at election na. "Right, I think magkakaroon tayo ng advance victory party 2 days from now." "Advance victory party?" "Yes," sabi ni Atty. Heron, kakasuhan na ng korte si Mayor Merilla, kasabay ng disqualification niya sa pagtakbo bilang mayor. Napapalakpak siya. "That's good news pa. And next week, another victory na naman dahil tiyak na panalo ka na." "Yes, anak." Hinintay pa nito ang pag-uwi ni Chris at nagsalo-salo sila sa dinner na mismong si Layla naghanda. Masaya siya dahil nakikita niya ang matinding kaligayahan sa mukha ng kanyang ama. Kung hindi lang magkahiwalay ang kwarto na inuukupan nila ni Chris, baka nga nahiling na niya na sa kanyang ama na doon na lang ito matulog. Nang ihatid niya ito sa labas ng gate, parang ayaw pa rin niyang bumitaw sa pagkakakapit sa braso nito. She felt odd. "Oh, bakit?" Natatawang tanong nito nang makitang naiiyak siya. "Namimiss ko kasi kayo pa." Lalo itong tumawa. "Lagi naman tayo nagkikita, hindi ba?" "Oo nga. Pero namimiss ko na yung bonding nating dalawa. Yung tayong dalawa lang." Busy lang kasi ako sa pangangampanya. "Don't worry, pagkatapos ng eleksyon, mag-out of town tayo ni na Chris. Kung gusto mo, bumalik tayo sa tita Layla mo sa Sydney." "Yes." Parang batang pumalakpak pa siya. Tuluyan na ito nagpaalam sa kanya. Ngunit wala pang kalahating oras na nakakaalis ito, ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Yaya Melda. Humahagulol ito, kaya nabundol ng matinding kaba ang kanyang dibdib. "Yaya, bakit?" "Ang papa mo." Halos malaglag ang puso niya nang banggitin nito ang kanyang ama. Napalapit si Chris sa kanya. Iniabot niya ang cellphone niya rito. Ikaw ang kumausap kay Yaya." Tinanggap nito iyon. "Hello, Yaya? Ano ho nangyari?" Pigil ni Layla ang kanyang paghinga. Nang makita niyang nanlaki ang mga mata ng asawa habang nakikinig sa kabilang linya, halos tumigil na ng tuluyan sa pagtibok ang kanyang puso. Napalunok ito ng sunod-sunod bago na iba ang cellphone at napatitig sa kanya. Then he hugged her tightly. "What happened? Anong sinabi ni Yaya Melda?" Matagal bago ito nakasagot. "Nabaril si Papa sa harap ng bahay niyo. He's gone." Nanginig ang buong katawan niya. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumabas mula sa bibig niya. 3 araw nang nakaburol ang ama ni Layla sa bahay nila, pero tulala pa rin siya. Hindi pa rin niya matanggap na wala na ang kanyang ama. Kaya pala parang kakaibang pakiramdam niya sa kanyang ama ng gabing iyon. Iyon pala, iyon na ang huli nilang pagkikita. Nang makauwi ito sa bahay nila, pinagbabaril ang kotse nito. Ilang tama sa negative libang ikinamatay nito. Nahuli rin agad ang mga otoridad ang sasakyan ng mga suspect dahil ng mga sandaling iyon ay eksaktong nagro-ronda mga barangay tanod. Ang prime suspect ay walang iba kundi si Mayor Julio Merilla mismo. Di umano, sakay ito mismo ng kotseng ginamit sa pangangambang sa kanyang ama. Kasama ang 3 bodyguards ito. The same night, nakulong si Mayor Merilla at nasampahan na ng maraming kaso.
Hindi humihiwalay sa tabi niya si Chris, palagi ito nakaalalay sa kanya. Maging sina Felicidad, Pierre at Sanya na nakadarating lang galing ng Maynila nung nakaraang araw ay hindi siya hinihiwalayan. Laila, mag-lunch na tayo. Saluhan natin sina Mami. Umiling siya, nasa tabi pa rin niya ang kabaong ng kanyang ama. Laila, makakasama na sa bibi natin ang ginagawa mo. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Puro tubig at biskwit ka lang. Ang nilalaman mo sa tiyan mo. Napakagatlabi siya. Hindi ko malunok ang pagkain, Chris. Ang sakit. Bakit nangyayari sa akin ng mga ganitong bagay? Galit ba ang Diyos sa akin? Niyakap siya nito ng mahigpit. Don't say that, please. Darating na mga tiyahin mo mula sa Australia bukas. Sinabi ko na kay Pierre na siya na lang ang sumundo sa kanila sa airport. Laila, kahit wala ng papa mo, naririto pa naman ako. Sina Mami, Pierre at Sanya, pati ang mga tiyahin at pinsan mo. Lalong-lalo na ang bibi natin. Napakagulhol na lang siya. Isang linggong ibinuro lang ama ni Laila bago ito inatid sa huling hantungan. Walang tigil sa kaiyak si Laila kahit nung magsiuwi na sila mula sa Memorial Park. Nakaalalay pa rin si Chris sa kanya. Doon pa rin sila natulog sa kanilang bahay. Ang pamilya ni Chris ang nagstay sa townhouse nito. Gaya ng mga nagdaang gabi, kasama pa rin niya ang asawa sa kwarto niya nung nagdalaga pa siya. Tumabi si Chris sa kanya sa kama at niyakap siya. Matulog ka na. Bulong nito habang hinahaplos ang likod niya. I'm just here. Dala na rin siguro ng pagod sa nakalipas na mga araw ay nakatulog agad siya. Yakap pa rin siya ng kanyang asawa. Madaling araw nang magising siya, nakakaiba ang pakiramdam niya. Parang basang-basa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan at hindi niya maigalaw ng maayos sa mga hita niya dahil sa matinding kirot sa pagitan ng mga iyon. Nang bumangon siya at makapaang likido sa kanyang mga hita, napahuminding siya at mabilis sa pumanog mula sa kama. Sinindihan niya ang lampshade. Nashock siya dahil nakita niya ang mapula-pulang dugo sa kanyang mga hita, pati sa puting bedsheet. Diyos ko! Bulalas niya. Gusto niya sumigaw pero hindi niya magawa. Chris! Tawag niya sa asawang himbing na himbing sa pagkakatulog. Naramdaman na niya ang pangangalog ng kanyang mga tuhod at ang panghihinan ng buong katawan niya. Pero nagawa pa rin niyang lapitan at yugyugin ito sa balikat. Chris, gumising ka! Dumilat ito. Mabilis na napabalikwas ito nang makitang nakatayo si Laila. Laila? Bago pa siya makasagot, tuluyan na siyang bumagsak sa sahig at pinaniwa ng ulirat. Sa pagdilat ni Laila, ang unang nabungara niya ay nag-aalalang mukha ni Chris. Thank God at nagkamali ka na. Anito, sabay gagap sa mga kamay niya. Dinala nito ang mga iyon sa tapat ng mga labi nito at hinalikan. Kumusta ang pakiramdam mo? Naalala niya ang pagdurugo niya. Mabilis na ibinalik niya ang paningin dito. Ano nangyari? Tinugo ako at... Napatungo ito at muling pag-angat ng mukha nito ay tila maiiyak na to. We lost our baby, honey. Sa narinig ay napahagulhol siya. Niyakap siya nito na mahigpit. It's gonna be okay, Laila. It's gonna be okay. Ang baby ko. Ang baby ko. Patuloy siya sa pag-iyak. Kapag kuwan ay may lumapit na nurse sa kanila. Excuse me, sir. I-check ko lang po muna si ma'am. Napatiling tumayo si Chris. Doon na lang ako sa labas, honey. Hindi siya tumugon. 2 araw na naka-confine si Laila sa ospital. Nang ilaban na siya ng kasama ni Chris ang tita Laila niya. Ang isa pang tiyahin niyang si Lorna ay bumiyahin pabalik sa Australia nang nagdaang gabi dahil may trabaho ito ng ilang araw at nag-leave lang nang nakuha nito. Magkatabi sila ni tita Laila niya sa passenger seat ng sasakyan. Hawak nito ang kamay niya. Cheer up, Laila. Hindi lang siguro para sa inyo ni Chris ang baby na yon. Bata ka pa. Masusundan pa yun ng maraming babies. Pero, tita, bakit ganun? Nawala si Papa, tapos nawala rin ang baby ko. Parang nung tikinamama at Justin, pakiramdam ko galit ang Diyos sa akin. May plano siya, Laila. Hindi natin dapat kine-question ng ganyang bagay. Sinabi ko na kay Chris na sa bahay ka muna dumiretso. Doon muna kayo para hindi ka nalulungkot na mag-isa sa townhouse nyo. Saka para makasama kita ng 3 araw pa bago ako bumalik sa Australia. Nang makarating sila sa bahay, nagkasarilinan sila ni Chris sa kwarto niya. Hindi na muna ako papasok sa opisina para lagi kami kasama rito. Gusto ko muna
Magpagaling ka ng tuluyan. Tumawag si Mommy kanina. Nalungkot siya sa nangyari sa baby natin. She suggested na pumunta muna tayo sa Maynila para magbakasyon, hoping na kahit papaano'y makalimot tayo sa nangyari. At least doon ay masaya dahil naroroon si Pierre at Sanya, pati si Luis. Iyon din ang gusto ko. Hindi tayo dapat pakasiguro na safe na ang lahat dito sa Bacolod. Baka makaisip pa uli ng hindi maganda ang mga Mirilla, lalo pat nakulong na si Mayor. Baka, umiling ito at pinilig ang ulo. No, I don't want to think about that. Basta ang gusto ko masiguro na safe ka. Sa Maynila muna tayo. Pumayag siya. Kaya sa araw ng pagluwas sa Maynila ng Tita Leila niya ay para tumulak ng patungo sa Sydney ay kasama na sila nito. Tatawag ako lagi sa'yo, sabi ng tiyahin niya bago ito pumasok sa loob ng airport nang ihatid nila ito sa araw ng flight nito. Please tita, sabi niya. And promise me, next month ay kayo ni Chris ang papasyal sa Sydney. Sure yan tita, tugon ni Chris. Gusto ko kasi makarecover agad si Laila sa nangyari. Huwag na huwag mong pababayaan ang pamangkin ko, Chris. Opo tita. Kahit papaano ay naaliw si Laila at medyo nakakalimutan ng masaklap na sinapit ng ama at baby niya nang tumira sila sa bahay ni Chris sa Alabang. Naging close pa sila ni Mama Felicidad at ni Sanya. Madalas ay nakakalaro din niya si Luis sa maluwang nakbakuran ng bahay. Paminsan-minsan lang kung pumunta sa office ng WSM sa Makati si Chris. Usually kapag may importante lang itong inaasikaso roon. Si Pierre na ang abala sa pamamahala roon. Sa study na lang nagtatrabaho si Chris at madalas ay kausap ang mga tauhan niya sa WSM sa Bacolod. Isang buwan din sila roon. Bukod sa trabaho, inasikaso na rin ni Chris ang mga dokumento nila para sa pagdalaw ng Tita Leila niya sa Australia. Isang araw ay dumating na bisita sa mansyon na isang magandang babae na nasa late 20s ang edad. Dahil wala ng hapon niyon ay si Chris, si Mama Felicidad na nag-entertain na bisita ng ni Chris sa sadya. Geraldine, this is Laila, ang asawa ni Chris. Pakilala ni Mama Felicidad. Laila, si Geraldine, panganay na kapatid ni Sylvain. Pilit ng itis ni Geraldine. Hello, Laila. Hi, Geraldine. Saglit na nakipagkwentuhan siya rito. Isa pala itong flight attendant. Pero napansin niya na parang peke ang kasiyahan sa mukha ni Geraldine habang nakikipagkwentuhan sa kanya. Nang dulutan nito ng katulong ng merienda, ay nagpaalam na siya. Nagtungo siya sa bakuran at nakita niya roon ang mag-inang si Sanya at Juan Luis. Bakit nandito kayo sa labas? Tanong niya kay Sanya. Ngumiwi ito. Hindi ko close ang babaeng yon. Ha? Bakit? Ngumisi ito, sabay buga ng hangin bago napatitig sa kanya. Hindi maganda ugali ni Geraldine, Laila. Ayoko sanang sabihin ito sa'yo, pero mas mabuti na rin na malaman mo para alam mo ang gagawin mo. In case. Pero wag mong sasabihin kay Chris na sinabi ko, okay? Tumango siya kahit kinakabahan. Sige, ano ba yon? Si Geraldine kasi ang una naging girlfriend ni Chris noong bago si Sylvain. Nang maging mag-boyfriend na sina Chris at Sylvain, pilit na pinaghiwalay ni Geraldine ang dalawa. Siniraan pa nga ng gagang yun ang sariling kapatid para lang makuha uli si Chris. Pati nga si Pierre hindi gusto ang ugali ni Geraldine na yan. Kaya mula noon, hindi na rin ako nakipaglapit dyan. Nung nasa Bacolod si Chris, hindi ko na rin nagpakita ang babaeng yan. Nakapagtataka na ngayon ay nagpakita siya. Baka nabalitaan niya na naririto uli sa Maynila ang asawa mo. Kaya ingat ka, Laila. Nabahala siya sa narinig. Magiging threat ba si Geraldine sa pagsasama nila ni Chris? Huwag naman sana. Naidasal niya. Isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Kailangan na niyang ipaalam kay Chris ang tukol sa damdamin niya para dito. Bahala na. Naisalob niya. Baka kapag naipagtapat na niya ang nararamdaman sa kanyang asawa ay makatulog yun upang hindi na ito maakit ng babae pa. Lalo't higit ng isang magandang sosyalera na katulad ni Geraldine. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.